Guys, bukod sa gold medal sa Asian Games, sa puso ng Gilas Fantastic 12 ay nakuha nila ang special band na magbibigkis na sa kanila habang buhay. Hanggang ngayon ay naa-amaze pa rin sila sa husay ni Justin Brownlee. Personal daw nilang nasaksihan ang Brownlee Magic. Samantala, taob na naman ang Talk and Tech sa East Asia Super League laban sa Chiba Jets. Dalawang sunod na pinadapa ng team mula sa Japan ang mga bataan ni Coach Jolas Lastimosa. Somewhere in Los Angeles, USA, nangingiti siguro si Mikey Williams dahil ramdam na ramdam ng TNT ang kanyang pagkawala. Kung ang dalawang magkasunod na talo nila sa Chiba Jets ang pagbabasihan, dapat sigurong kabahan ang Talk and Text. Without Mikey Williams ay mukhang mailap sa kanila ang panalo. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, nabigo si Jojo Lastimosa at Antok and Tex, nabawian ang Chiba Jets. Una nang tinalo ng Japanese team ang TNT nang una silang magharap sa Japan at ngayon sa kanilang home game ay sumemplang pa rin sila laban sa mga Hapon. Hindi na take advantage ng TNT ang home crowd na nag-cheers para sa kanila. Binuhat ng dalawang import ang Chiba Jets. Nagkamada ng 30 points si John Mooney at 15 points naman si DJ Stephens. Hindi naging sapat ang effort na nag-iisang import ng Talk and Text na si Quincy Miller na umiskor naman ng 22 points. Hindi kasi nakapaglaro si Randy Hollis Jefferson dahil nadali ito ng gastroenteritis. Anyway, ito namang East Asia Super League ay hindi masyadong tinitingnan ng mga Pinoy na importanteng liga. Kailan lang naman ito sumulpot. Present si Randy Hollis Jefferson sa Santa Rosa Sports Complex pero nanood lang siya sa sideline. May sakit nga raw siya, hindi siya okay sabi ni Coach Jolas. Katunayan ay baka nga raw hindi ito makapaglaro sa opening ng PBA Season 48 on November 5. Ang balita pa ay naghahanap ngayon ng temporary replacement import ang Talk and Text para sa unang game nila kontra sa Magnolia Hotshots, ang nag-iisang game sa opening day. Kung hindi sila makakakuha ng replacement import, tiyak kakainin sila ng buo ng tropa ni Chito Victolero na hindi nakatikim ng talo sa PBA on Tour. Noong isang araw lang ay sinabi ni Jolas hindi siya nagtatakot sa 11-0 record ng Magnolia sa PBA on Tour. Pero ngayon na mukhang hindi makapaglalaro si Randy Hollis Jefferson, sa aking palagay ay dudurugin sila ng kupunan ni Chito Victolero. Kahit paano itiyak na nakarating sa Hotshots coach ang medyo maanghang na komento ni Jojo Lastimosa. Hindi ito magiging magandang simula ng bagong season para sa Talk and Text. Ayon sa mga report, gusto nilang itap ang serbisyo ni Quincy Miller bilang temporary replacement import. Ang problema ay ayaw daw ng Converge na i-release ang dati nilang import. Sana'y maplansya nila sa Converge ang release ni Quincy Miller para hindi naman sila masyadong madihado laban sa Magnolia. Kung noong nakaraang Governor's Cup ay sinuwerte si Coach Jojo Lastimosa, ewan lang natin kung mauulit nila iyon ngayon. Oo nga, pansamantala lang naman ang gastroenteritis ni Randy Hollis Jefferson. Ngunit ang pangmatagalang problemang dapat nilang solusyonan ay ang void na iniwan ng kanilang number 1 scorer na si Mikey Williams. Samantala, hanggang ngayon ay nasa Cloud9 pa rin ika nga ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas team na nagwagi ng gold medal sa Asian Games. Sa panayam ni Sir Ruben Tirado sa Gilas Players during PBA Media Day, na idokumento ng mahusay na sports writer ng SPIN ang interview niya sa ating mga national players. Hanggang ngayon ay masayang-masaya sila kapag inaalala ang kampanya nilang iyon sa Hangzhou, China. Although ang kupunan ng Jordan ang naging kalaban ng Gilas sa finals, hindi ang laro laban sa mga Jordanian ang gustong-gustong balikan ng mga Gilas players. Ang hindi nila makalimutan ay ang semifinals match nila laban sa team ng China. Nalamangan na sila ng 18 points, naging 20 points pa nga, pero nahabol pa nila. At lahat sila'y nagkakaisa sa pagsasabing nasaksihan nila ang Justin Brownlee Magic. Totoo raw pala yung sinasabi ng mga Hinebra boys na Brownlee Magic.
Sa pagbubukas ng PBA Season 48 Commissioner's Cup ay iba-ibang basketball uniform na ang suot ng Gilas 12 na sumungkit ng gold medal sa Asian Games. Nagtulong-tulong sila sa China na itaas ang karangalan ng bansa, ngunit ngayon ibang usapan na. Ang kanilang local teams naman ang kanilang ipaglalaban. Simula sa November 5 sa hardcourt ay hindi na sila magkakakampi, magkakalaban na sila. Ang hangad nila'y pabagsakin ang team ng isa't isa. Ngunit pagkakatapos ng bawat laro, sila'y mananatiling bigkis ng special band na nabuo bilang isang team na nag-champion sa Hangzhou Asian Games. Hindi na iyon mabubura sa kanilang alaala. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Noel Potente, shoutout sa'yo kapatid. Rudy Hanga, Virgilio Martinez, Efren Mendoza, Ruben Dulor, Lina Cargulio, Rosemary Juan, Rodante Sabida, Nestor Villaflores, at si Wendell Bagsak. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.